Welcome back again. So yun. Hey! Andito na naman si J-Boy, nagbabalik. At ang seryeng ito ay pinamagatang Hinaing Serye Episode 2. Na kung saan tatanungin kita ng isang katanungan. Naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba maging mali? Kung saan sa pagiging mali mo nagdulot ka ng tama. Naranasan mo na ba maging tama at napagdulot ito ng kamalian? That's the question of this vlog, no? And let's go! Woo! And I'm going to ask you, mali ba na, let's say, magpakatotoo bilang isang tao, kung saan sa pagiging totoo mo marami kang haters. Sa pagiging totoo mo, binabato ka nila ng kung ano-anong masakit na salita. Well, ito yun alam naman natin na ang paggawa ng mali ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Na kung saan ayaw mo nang gumawa ng tama dahil parang mali ito sa pakiramdam nating lahat. Una sa lahat, hindi ako magbubuhat ng bangko dahil alam ko yung pakiramdam na ganon. So, bakit kaya ganon? Bakit sa tuwing gagawa tayong lahat ng tama, parang ang bigat sa kalooban, mali sa pakiramdam? Hindi ko maintindihan Tapos kapag gumagawa ka naman ng mali, talaga namang napakasarap talaga. Napakasarap. Sa sobrang sarap, ayaw mo na talagang umalis sa pakiramdam na yun. Well, alam naman nating lahat na baliktad ang takbo ng mundo. Now you know. Pero, hahayaan mo na lang ba ito na habang buhay na ganito? Hahayaan mo na lang ba na lagi kang gumagawa ng mali para sa ikakasarap mo? Sa tingin ko, nasa depending sitwasyon na lang yan. Say, example, scenario. Kung gumagawa ka ng tama or kung gumagawa ka para sa kapwa mo tao, let's say, nagbigay ka ng ayuda. Tapos, pagka may bumati ko sa'yo, sasabihin sa'yo, pakitang tao lang yan, putang. Diba? Pag nagbigay ka ng ganong, let's say, isang bagay na nakatulong sa kapwa mo, parang may masasabi pa sila. Alam mo bakit? Hindi sila marunong tumanggap ng gratitude. Wala silang gratitude sa puso nila. Kasi, sa isip nila, sila lang yung superior. Kumbaga, now you know. pag gumawa ka ng, let's say, kapag gumawa ka na naman ng mali. Kapag gumawa ka ng mali, let's say, kinuha mo yung baon ng classmate mo. Kinuha mo yung baon ng classmate mo. Kung saan? Talaga namang napakasarap. Bukod sa libre, napakasarap ng ulam. Napakasarap ng sandwich. Patingin mo ba? Hindi porke nasasarapan ka sa ginagawa mo, tama na. May kaakibat yun na parusa. May kaakibat kagad yun na karma. Kaya takot na ako gumawa ng kagaguhan Mabilis ang reflection ng karma, men. Mas mabilis pa sa speed of light yun. Now you know. So, am I wrong for thinking that we could be something for real? Masama bang magpakatotoo tayong lahat? Let's say, ako, pinapakita ko sa mga content ko na merong may halong erotika. Alam nyo ba bakit erosin yung tawag ni Naruto kay Jiraiya?
Ero means erotica. And hindi porke nagpapakita siya ng ganon. Si Tsunade nga, hindi niya binabastos eh. Binastos na ba niya si Tsunade? Hindi pa, di ba? O, ibig sabihin, hindi porke erotica yung tao, manyak na agad. Wala ka bang hormones ng ganon? Kung wala kang hormones, di ka tao. Lahat tayo may hormones na ganon. Sadyang yung iba, pakitang tao lang. Now you know. And sa pagpapakita natin ng imahe natin, sa panlabas ng imahe natin, parang nakakaaning. Hindi mo alam kung sino yung kaaway mo, hindi mo alam kung sino yung kakampi mo. Now you know. Kasi nga, lahat tayo may pagka-hypocrite. Pero ngayon pa lang, naglalabas na ako ng kagaguhan ko dahil gago talaga ako. Now you know. Di ba? Mas masarap magpakatotoo kaysa yung plastikan. May kaibigan ka nga. Lahat naman plastic. Mabuti na yung konti yung kaibigan mo eh. At least totoo. Di ba? Now you know. Yung iba magagaling lang. Saka na yon. Off topic na tayo. Saka na yon. Mas masarap talaga yung magpakatotoo. Kasi sa bawat pagpapakatotoo mo, may Diyos na bumabantay sa'yo. Hindi mo man napapansin yung ginagawa niya. Pero alam ng Diyos ang bawat ginagawa mong kabutihan sa kapwa mo. Hindi mo man nakikita yung mga bawat blessings, pero hindi niya nakakalimutan yung bawat kabutihan na ginagawa mo.